Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sana'y malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Unang Biyernes para sa buwan ng Oktubre. At atin pong narinig ang mga pangalang Corazin, Betsaida, Capernaum. Ito po ay hindi lang pangalan ng mga tao, kundi pangalan ng mga lugar, pangalan ng bayan. So, mas sigit pa, hindi lang basta isa. Pero maganda rin no, na mapaalalahanan tayo ng karanasan ng mga taga-Corazin, Betsaida at Capernaum upang hindi na ito mangyari din sa atin. O pwedeng sabihin mga taga-Kamba, mga taga-Solidad, o po pwedeng ang mismong pangalan natin ang mabanggit. Kasi parang pag sinabi dito, no, nagsalita si Jesus at ang sabi niya, kawawa ka. Kawawa ka. Pag dinama pa natin ng kaunti, ano ba yung pinanggagalingan? Nandito yung pag sinabing, kawawa ka Corazin, kawawa ka Betsaida, andun yung kanyang parabang disappointed, no? Yung panghihinayang, yung sayang. Kasi sabi nga, base sa mga pag-aaral, dito sa mga lugar na ito, gumawa si Jesus ng maraming mga himala, ng maraming biyaya. Dito sa bayang ito, marami siyang pinagaling na mga may sakit, maraming mga inaalihan ng demonyo ang kanyang pinalaya. Pero sa kabila ng lahat at maraming mga bagay na ginawa ni Jesus sa kanila, ang mga taga-Corazin, Betsaida, Capernaum ay hindi pa rin nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi nagbago, kundi mas naging mapagmataas pa na para bang may utang na loob at utang na loob pa ni Jesus o ng Diyos na sila ay tulungan, sila ay bigyan ng mga biyaya. Kaya nga sabi, kung sa Tiro at Sidon, kung sa ibang bayan ginawa ang mga ginawa sa inyo, baka mas matagal na silang nagbago at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. So nandoon po no, yung para bang pakikipag-usap na Jesus na maintindihan sana nila at makita nila kung gaano sana sila pinapala, gaano sila kaswerte, kumbaga, no? Pero ang tanging hinihiling lang ay tanggapin si Jesus, tanggapin ang mabuting balita para tuluyang makapagsisi at mabago ang kanilang mga maling ginagawa. So ngayon, gaya ng nasabi ko kanina, kung ang pangalan natin ang ilalagay dito, kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Betsaida, kung pangalan mo mismo ang ilalagay dyan, o pangalan ng Solidad, pangalan ng Kamba, ng San Nicolas, bakit kaya manghihinayang ang Diyos sa mga
ginawa niya sa atin. Sa tingin niyo po. Kasi, halimbawa, pinagpala ka naman talaga. Biniyayaan ka naman talaga ng Diyos. So, pwede bang masabi na sana sa iba na lang ibinigay, kung sa iba ibinigay? Kasi marami sa atin kapag nakakatanggap ng biyaya, yung mayabang. Kapag nakakatanggap ng biyaya, ang tingin sa sarili, mas mataas na sa iba. Na parang deserve mo yung biyayang ito. Na nakakalimutan natin na kaya tayo biniyayaan para tayo ay matutong maging mapagpakumbaba. Mas matuto tayong makipagkapwa-tao at sa pamamagitan natin, mas makilala sana ang Diyos. Pero yung higit na mahalaga na inaasahan ay yung pagbabago sa ating pong mga pag-uugali. Kasi sa mga narinig nating unang pagbasa, Salmon Tugunan, alam natin na pwede magtampo ang Diyos. Alam natin na pwede magalit ang Diyos sa ating kalapastanganan, sa ating kayabangan. Alam natin, pinarinig sa atin yan. So, pag nilayan natin ang mabuti, sa kabila o sa dami ng biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos, ano bang nangyayari sa atin? Ano bang naidudulot nito? Mas naalala ba natin ang kanyang pagmamahal para tayo tuluyang makapagbago ng ating pong mga ginagawa o mas nagiging mapagmataas tayo? At dapat lang talaga, para bang pag umaharap tayo sa dapat lang talagang binigyan ako. Dapat lang. Sana po mas mapanatili natin ang kababaang loob na bagamat hindi tayo karapat-dapat sa biyayang ibinigay sa atin ng Diyos, pero dahil sa Kanya pong habag at awa, marami tayong biyaya na ibinibigay niya. Amen?